Samantala, sa Veronica Castle, umalangaw ang napakabibigat na yabag ng mga paa mula sa hindi kalayuan. Agad itong napansin ng mga sundalo at mabilis nilang ipinaalam sa lahat na paparating na ang mga kalaban. Sa mga oras na iyon, kasisimula pa lamang sumikat ang araw at kasabay ng pagsikat nito ay ang biglaang paglusob ng hukbo ng mga kaaway. Dahil dito, agad na nagutos ang ilan na umatras ang lahat patungo sa Doge Ridge. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga kalaban, agad silang pinaputukan ni Pildo. Habang walang tigil na pinapakawalan ng kanyang mga turret, patuloy rin niyang minumura ang mga lumulusob. Mayabang pa niyang ipinagsisigawan na sa kanya ang lupang iyon. Ngunit biglang lumapit sa kanya si Jie at sinabihan siyang magtipid muna ng kanyang mana. Kasabay nito ay minura rin niya ang mga kalaban dahil iniisip pala ng mga ito na basta na lamang sila makakalusot sa senaryong iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Haiwan Seong kung may narinig ba itong balita mula kina Sangga o Huiwon. Sumagot si Haiwan Seong na sa tingin niya ay kasalukuyan nang nakikilahok ang mga ito sa isang senaryong nagaganap sa mundo. Sinabi rin kasi ni Dokia na magkakaroon din ng isang senaryo roon. Nena si Jie at napagtanto niyang kailangan nilang pigilan ang mga kalaban. Pagkatapos ay nagtanong siya kung gaano pa katagal bago nila matapos ang kanal. Sumagot si Haiwan Seong na sa tingin niya ay kalahati na ang kanilang natatapos at halos napuno na rin ito ng tubig. Kaunti na lamang at tuluyan na itong mapupuno. Ngunit biglang nagulat sina Jie at Pildo nang may mapansin silang lumilipad sa kalangitan. Nang masuri nila ito ng mabuti, nakita nilang nakasakay sa mga lumilipad na insekto sina Hilyang at Yasang Shin. Pagkatapos ay biglang hamyuni si Hilyang bilang hudyat, at agad naman itong naunawaan ni Haiwan Seong bilang senyales na paparating na sila. Dahil dito, mabilis na naghanda ang lahat. Agad ding kumilos si Jie habang nagutos naman si Pildo na lumaban silang lahat upang ipagtanggol ang Veronica Castle. Samantala, sa bundok na may kakaibang hugis ng bato, hinanap ni Curious Rod Rain si Dokyung ngunit hindi niya ito nakita sa lugar. Dahil dito ay agad siyang nagalit at nagpakawala ng isang nakakatakot na presensya. Habang papalayo sila ay agad naman itong naramdaman ni Dokia at napagtanto niyang nalaman na ni Curious Rod Rain na wala na sila roon. Iminungkahi niya na kailangan na nilang magmadali. Ngunit pabirong tinanong ni Su Yeonghan si Asuka Ren kung nalulungkot ba siyang iwan si Curious Rod Rain. Agad naman yung itinanggi ni Asuka Ren. Ngunit sinabi ni Su Yeonghan na naiintindihan naman daw niya ang kanyang nararamdaman. Ito kasi ang unang pagkakataong nakita niya ng personal ang karakter na siya mismo ang lumikha, at napakagwapo pa naman daw nito. Muli yung itinanggi ni Asuka Ren at sinabi niyang mali ang pagkakaintindi nito. Alam ni Dokia na sa TWSA, ang linyang, kasing gwapo ni Jung Hyuk, ay ginagamit ng may akda tuwing inilalarawan ang isang lalaking napakagwapo. At si Curious Rod Rain ang perpektong halimbawa nito. Bagaman medyo maliit ang kanyang pangangatawan at magsalita na parang isang matandang lalaki. Ngunit habang papalayo sila, biglang natigilan si Asuka Ren nang maramdaman niya ang isang pulang kidlat na tila kumislap sa kanyang katawan. Dahil sa matinding sakit ay napaluhod siya. Agad itong napansin ng dalawa at nagtanong si Su Yeonghan kung ayos lamang ba siya. Habang hinihingal ay sumagot si Asuka Ren na nagsimula na ang Sovereign of Eight Heads. Inuutusan na raw nito ang lahat ng mga catastrophe na magtipon sa Absolute Throne. Sinabi pa niyang kaya pa niyang labanan ang utos na iyon dahil pinili niyang maging isang maliit na tao. Ngunit ang mga taong piniling maging mga catastrophe ay hindi na makalalaban sa utos na iyon. Matapos marinig iyon, iminungkahi ni Su Yeonghan na mauna na siyang pumunta sa frontline upang tingnan ang nangyayari roon. Nagulat naman si Dokia nang sabihin ni Asuka Ren na hindi man lamang daw niya nasabi kay Curious Rod Rain ang anumang nais niyang sabihin. Hindi man lamang daw siya nakahingi ng tawad dito dahil siya ang lumikha sa mundong nagdulot ng napakalaking trahedyang pinagdaraanan nito. Napagtanto niyang ang kwentong isinulat niya ay mayroon na palang sariling buhay. Sinabi ni Dokia na nangyari yun dahil hindi na lamang sila basta mga karakter na kanyang nilikha. Hindi na niya maaaring akuha ng responsibilidad para sa mga buhay na wala na sa kanyang mga kamay. At ang mga problemang iyon ay hindi na rin lamang para sa kanya. Dahil sa narinig ay nagtaka si Asuka Ren at tinanong si Dokia kung isa rin ba siyang manunulat. Itinanggi yun ni Dokia at sinabi niyang isa lamang siyang mambabasa.
Nang marinig iyon ni Asuka Ren ay sinabi niyang naiinggit siya sa manunulat na ang likha ay nababasa ng isang mambabasang tulad ni Dokya. Sa mga oras na iyon ay nagmamadaling bumalik sa kanila si Su Yeonghan at agad niyang tinawag si Dokya. Hiniling niyang sumama ito sa kanya. Pagdating nila sa isang mataas na bangin kung saan tanaw ang Veronica Castle, bigla silang natigilan. Habang unti-unting sumisikat ang araw, malinaw nilang nasaksihan ang unti-unting pagkawasak ng Veronica Castle. Sa loob ng Veronica Castle, habang naliligo sa dugo ang kanyang mukha, ay hindi makapaniwala si Jie sa nangyari at sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung paano umabot sa ganito ang lahat. Kanina lamang ay maayos pa ang kanilang depensa at buong akala nila ay kaya nilang ipagtanggol ang Veronica Castle. Ngunit ngayon, siya na lamang ang natitirang nakatayo sa kanyang pwesto. Bago ang sitwasyon na iyon, walang tigil ang pananalasa ng mga kalaban. Patuloy nilang winawasak ang tarangkahan ng kastilyo habang walang awang inaatake ang buong lugar. Sa gilid naman ng pader, isang catastrophe ang sumugod at agad na dinampot ang isang maliit na tao. Ngunit hindi nag-atubili si Maikyo Shoji na kumilos. Agad niyang ginamit ang kanyang skill na Flying Squirrel Walk upang makalapit sa kalaban sa isang iglap. Pagdating niya rito ay mabilis siyang nagsagawa ng isang paghiwa sa braso ng halimaw. Ngunit dahil sa maliit niyang pangangatawan, hindi naging sapat ang kanyang pag-atake upang tuluyan itong mapinsala. Dahil dito ay galit na gumanti ang catastrophe at iwinasiwas ang napakalaki nitong martilyo. Ngunit bago pa man tumama ang pag-atake, mabilis na kumilos si Pildo at pinaputukan ito gamit ang kanyang mga turret. Gayunpaman, sadyang napakatibay ng katawan ng kalaban kaya nagawa pa rin itong makalayo. Kasabay nito ay nagsimula na ring kumilos si Jie. Nagbigay siya ng mga utos sa kanyang mga kaluluwang barko upang sabay-sabay na umatake. Ang mga barko ay sunod-sunod na nagpaputok sa mga kaaway, dahilan upang halos matalo na nila ang mga ito. Si Maikyo Shoji ay agad na sumugod at nagawang makapatay ng isang catastrophe. Dahil sa kanyang nagawa, silang tatlo ni Pildo at Jie ang may pinakamalaking ambag sa pagpatay sa naturang halimaw. Buong tapang nilang hinarap ang iba pang mga catastrophe. Habang nagpapatuloy ang labanan, lalo silang naniwalang kaya pa nilang depensahan ang Veronica Castle. Pinangunahan ni Jie ang lahat at iniutos na isa-isahin nilang pabagsakin ang bawat kalaban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang nakakatakot na presensyang lumitaw mula sa malayo. Nang makita iyon ni Jie, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Hindi niya mapigil ang mapatanong kung ano ang nakakatakot na nilalang na iyon. Alam niyang wala silang anumang paraan upang pigilan ang isang halimaw na tulad nito. Biglang lumabas ang isang abiso. Ang hari ng catastrophe ay nakatanggap ng scenario buff effect. Ang mga parusa mula sa konstelasyong Sovereign of Eight Heads ay bahagyang naalis. Sa isang kisap mata lamang ay agad na kumilos ang King of Catastrophe. Nagulat si Jie nang makita niyang ang mga kasamahan niyang nasa tabi lamang niya ay agad nilamon ng isang napakalaking ahas. Sa mga sandaling iyon ay nakarating na rin sina Dokya, Asuka Ren, at Su Yeonghan. Labis silang nabahala sa kanilang nasaksihan, lalo na nang marinig nila ang sunod-sunod na sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. Nang makita ni Dokya sa kanyang harapan ang Sovereign of the Eight Heads, agad na lumabas ang isang abiso na nakatagpo siya ng isang kilalang catastrophe. Napanganga si Dokya habang nanginginig sa takot. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano nakakatakot ang nilalang na nasa kanyang harapan. Sa kanyang likuran naman ay nanginginig na kinumpirma ni Asuka Ren na ang nilalang na iyon ay si Izumi Hiroki. Kasabay nito ay muling nagpakita ang abiso ng sistema. Nagpakita na ang King of Catastrophe. Ito ang catastrophe kailangang talunin ni Dokya upang makumplito ang kasalukuyang senaryo. Napamura si Dokya at ang una niyang naisip ay ang kanyang mga kaibigan. Mabilis niyang nilaybot ng tingin ang paligid at nakita niyang mukhang ligtas pa naman ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, halata ring nawalan na sila ng kagustuhang lumaban. Napagtanto niya na ang bawat isa sa kanila ay para lamang mga biktimang naghihintay na mahuli ng mabangis na mandaragit. Muling lumabas ang isang abiso. Ang anino ng konstelasyong Sovereign of Eight Heads ay nagpakita sa senaryo. Agad itong nakilala ni Dokya. Ito ay si Yamato no Orochi. Nanginginig na sinabi ni Asuka Ren kay Dokya na hindi nila dapat labanan ang nilalang na iyon.
Wala raw silang anumang paraan upang talunin ito. Halos hindi na makagalaw ang mga sundalo habang isa-isa silang nilalamon ng dambuhalang ahas. Labis ding nababahala si Su Yeonghan kaya agad niyang tinanong si Dokya kung tama bang hindi nila lalabanan ang halimaw na iyon. Iminungkahi niyang tumakas na sila. Hindi pa naman daw huli ang lahat. May oras pa silang iligtas ang kanilang mga kasama kaya dapat na silang kumilos. Seryosong sumagot si Dokya at sinabing maghintay muna sila ng kaunting sandali. Ngunit agad siyang sinigawan ni Su Yeonghan. Namamatay na ang lahat. Kung magtatagal pa sila roon ay lalo lamang darami ang mamamatay. Paulit-ulit niyang tinanong si Dokya kung naririnig ba siya nito. Alam ni Dokya na hindi niya kayang patayin ang King of Catastrophe. Kahit subukan pa niyang labanan ito ay hindi niya magagawang manalo. Gayunpaman, may hinihintay pa siyang tamang sandali. Sa mga sandaling iyon, pinuntirya na ng Sovereign of the Eight Heads ang natutulalang si Jie, na tuluyang natigilan sa matinding takot. Nang makita iyon ni Dokya ay nagngit-ngit siya sa galit. Napamura na lamang siya habang buong bilis na tumatakbo patungo kay Jie upang iligtas ito. Ngunit bigla siyang natigilan nang may isang nilalang na napakabilis na dumaan sa kanyang harapan. Sa isang iglap ay tumalon ito patungo sa ulo ng dambuhalang ahas. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, na nagawang durugan at wasakin ang malaking bahagi ng pader ng gusali. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.